Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Sa video na ito ay gagawa tayo ng cellphone na sinalpak sa solar ay biglang namatay, ayaw na mag-on. Ang model po nito ay Oppo E12. So dinala po ito sa atin, nabaklas ko na ito at chinik ko. Ang problema ito, ayan guys, kung napapansin nyo po, tinester ko po yung motherboard. Ayan, full grounded po siya, kabilaan po ang palo. So ayan, tinester ko na siya una, pangalawa, ayan kabilaan. Sobrang taas po ng grounded, 100% full shorted po siya. Namatay po ito nung sinalpak sa solar. So, ayan, kahit salpakan mo siya ng bagong battery, ay wala talagang power. Nag-iinit ang loob. Grabe po ang nangyari ito. Meron pong pumutok sa loob. So, mamaya abangan nyo po ang video kung ano po yung pumutok. Ayan guys, kung napapansin nyo po, wala po talaga siyang power. Deadbolt problem din po siya. Dahil sinalpak sa solar, ang problema, baka na overcharging at nangyari, pumutok ang loob. Ayan guys, binuksan ko muna yung board. Ayan, na-check ko na po siya at nakinapa ko ito gamit ang bagong battery. So, hindi po tayo gumamit ng mga gadget na mga latest ngayon. So, ang ginamit po natin ay kamay-kamay lang. Ayan, kinapa ko po yung bakal. So, ganito po yan kung wala po kayong gamit. Ang video na ito ay para sa mga nagsisimula pa lang. So, tinesting ko siya sa bagong battery. Grabe, nag-iinit po talaga ang board. Ayan, dito po banda, yung tinuro ko kanina. So, unang-una, tanggalin muna natin yung camera niya para hindi masunog. So, alisin po natin yung pinakabakal nito. Diyan po yung charging IC sa loob. So, ang kailangan nandyan, tanggalin muna natin yan, yung takip. At ilagay po natin sa PCB holder. At alisin natin yung pinaka-caps, yung bakal na medyo mahaba. So, ayan guys, nilagyan ko siya ng antique flux. So, ayan, ang kailangan dyan para matanggal hot air para hindi masira ang motherboard pag inangat. So, ayan guys, nung tinanggal ko po ito, grabe, 2 piyesa po ang pumutok dito. So, ayan, buksan muna natin yan, tanggalin natin yan para mamaya makikita nyo po kung ano po yung sumabog. So, madalas po talaga dito sa mga cellphone kapag namatay dahil sinarge, ang possible po talaga na problem dyan ay una yung i-troubleshoot, yung IC mismo, yung pinaka-charging IC. So, ayan guys, nilinis ko siya, natanggal ko na yung bakal. At ayan guys, ito po yung nasunog. Ayan, kung napapansin nyo po, pumutok na po yan. Medyo meron na pong itim sa gilid yan. Kung napapansin nyo po, kahit sinilip nyo pa, ayan, medyo bumukol na siya. Nasunog na po yan, grounded. Ayan, tinrest ko po siya gamit ang bagong battery na may laman. Kapag hinahawakan ko, grabe, ito po yung pinakamalakas uminit talaga. Sobrang lakas uminit, nakakapasok. Dahil po yan sa overcharging. Possible na overcharging yan. Ayan, nilagyan ko po siya ng flux. Tinrest ko lang yung gamit ang flux. Ayan, kung napapansin nyo po, nalulusaw ang flux. Ayan, antique flux po yan. So, possible talaga na malakas uminit. Ayan, kung sa normal board, ay hindi po nalulusaw ang flux. Kapag ilagay mo dyan, ayan, unti-unti po siyang nalulusaw. Umiinit po talaga ng malakas. Hindi normal dahil doon sa pagkakasalpak sa solar na overcharging po ito. Kaya ingat-ingat din po kayo sa overcharging. Possible talaga ito na na-overcharging ito, na sobraan sa charge. So, unang-una, tinanggal ko muna yung maliit na IC. Ang tawag po dito ay OBP or Overcharging Protection. Ito po yung unang matamaan kapag na-overcharging. Kung napapansin nyo po kanina, bumuko na po ang gilid at ang lakas po talaga uminit dito. Ito po yung una kong tinanggal. Ang tawag po sa piyesa na yan ay OBP, Overcharging Protection. Ayan guys, yan po yung unang pumutok kapag na-overcharging. Ayan, kung napapansin nyo po talaga, durog na po yung pinakagilid. Sunog na po siya, sumabog po siya gawa nung sinalpak sa solar. So ayan guys, nilinis ko muna siya at tinester ko siya. Ayan, ginamitan ko po siya ng tester pagkatapos ko tinanggal ay ang nangyari po talaga ay ganun pa rin, grounded pa rin. Shorted po yung pinaka-charging IC nito. So, dalawa po yan, charging IC, OBP. So, yung OBP naman, bago masira ang charging IC, ay magsimula muna sa OBP. Ngayon, dahil grounded pa rin siya, ayan, kabilaan talaga ang palo pa rin nung tinanggal ko na yung OBP na pumutok. Ang next po nating i-troubleshoot ay ang pinaka-min charging IC na po. Ayan, kung napapansin nyo po yan, ang charging IC ay pumutok na rin, namalat na. Ayan, kung napapansin nyo po yan, nung binarasan ko po talaga yan ay namalat na rin. So, yan po yung pinaka-min charging IC. So, natamaan din po yan. Grabe po ang nangyari dito. Baka magdamag po ito chinards. At ang nangyari, 2 beses pumutok ang pyesa. Ang dapat ang pumutok muna dito ay yung OBP. Kaso lang,
natamaan din ang charging IC dahil na-overcharge nga siya. Nasubra na talaga siguro sa pag-charge or possible na malakas ang voltahe ng solar. So ayan guys, natanggal ko na siya. Yan po yung pinaka main charging IC. So ang main charging IC ay na-order po yan online. At ang pinaka maganda dyan, kung meron guys sa unit ay mas maganda para madali mo siya mailagay. So ayan guys, tinester ko siya. Gamit po yung tester ko na analog. So ayan guys, nawala po yung grounded. Normal na po ang motherboard. Ibig sabihin, buhay na po ito. Yun nga lang, kailangan mo yan mapalitan kasi hindi po yan magcha-charge, hindi magdadagdag or wala pong reaksyon ang charging. Ayan guys, dalawa po talaga ang naging issue dito. Grabe, dalawa po yung natamaan. So kung ordinaryo ka lang manggagawa na kagaya ko, kailangan mapanood mo ito para matutunan mo ito. So una, nilinisan ko muna. Kung baguhan lang po kayo sa paggawa nito ay matutunan nyo po ang video na ito. So una yung gagawin dyan, UBP muna ang titirahin nyo. Pangalawa na yung charging IC. So ito dahil dalawa po ang naging sira, na-trace na natin at kailangan talaga mapalitan ang dalawang piyesa. So ang kailangan dyan na piyesa dyan para mas madali nyo maikabit ay galing sa unit. Or kung mag-order man kayo online, matatagalan po kayo. So ito po ay walk-in repair. Taga-lugar ko lang. At nung dumating po siya dito, ay grabe. Ang sabi po niya, agad sa akin, ay sinalpak po yan sa solar. Ang nangyari, biglang namatay na deadbolt. Ayun, nung chinik ko po, ay grounded talaga. So yan po yung ipapalit ko, dalawa. So ito po ay galing sa unit. So nakuha ko po yan sa same model lang po. So ayan, UBP. Unahin ko muna ikabit yung malaking IC, yung charging IC na po yan. So isang kabitan ko lang po dito dahil original po ito. Ayan, ang kailangan dyan para makabit siya ay, ayan, kalugin nyo po ang pinaka IC para kumapit siya mismo sa pinaka board. Ayan, kinalog ko po siya. Ayan, yan po magkabit ng charging IC. Pangalawa, ang UBP. So, connected po yan sa charging. Pwede naman yan jumper kahit kung wala kang UBP, jumper mo na lang para mag-charge. So, ang kailangan dito, charging IC na malaki para normal talaga siya, mabuhay siya ng normal. So, ayan guys, naikabit ko na yung dalawang pyesa at i-tester natin mamaya. Yan, kung normal pa rin ba siya. So, ayan, pag wala po yan grounded, ay possible na yan na 100% mabubuhay na po natin. So, dalawa po talaga ang pumutok. Ayun, yun po yung pyesa na inilagay natin kanina at tinanggal natin. So, ayan, i-tester ko na po siya. Huwag po kayong kukurap kapag ito po nawala ang grounded ay 100% na po ito mabubuhay. Ayan guys, kung napapansin nyo po, normal na po siya. Hindi na po pumapalo, isa lang ang may palo. Ayan, yan po yung normal na pagtitester. So, ayan, pangalawa, wala po siyang palo. So, normal na po ang motherboard. 100% na po ito maaayos. So, kung baguhan lang po kayo sa paggawa nito, sana nakakuha kayo ng idea kung paano ito magpalit. So, or paano ito gagawin at mga steps na dapat nyong gawin bago nyo galawin ang charging IC. So, binalik ko muna yung caps na tinanggal ko para kumpleto pa rin ang unit niya sa loob. So, napaka-satisfied po ang paggawa dito. At grabe, inabot po ako dito ng kulang-kulang 1 hour bago ito naayos. Dahil hinanapan ko po ito ng IC at natagalan talaga ako. So, ayan guys. Yan na po yung finished product natin. So, naikabit na natin yung charging IC at ngayon ititest natin. Huwag po kayong kukurap. Kapag nagawa po natin ito ay grabe. Sana i-subscribe nyo po ang aking video or i-share nyo na rin para makatulong tayo sa iba. At sa mga gusto rin matuto at kapag napanood nila ito ay makakaroon po sila ng idea. Ayan, 100% po. Nabuhay na po natin at na-drain talaga ang battery dahil yung pag-init pa lang ng board ay kinain na po ang laman ng battery. So, iwas-iwas po sa overcharging. Huwag po kayo mag-charge magdamag. Ang pinaka-estimate charge lang talaga, pinakamatagal, 2 to 3 hours lang po. Huwag po sumobra. Kasi nga, may kasabihan po tayo na lahat po ng sobra ay masama. Tama ba guys? So, ayan, binalik ko na po yung camera, yung pinaka fingerprint at yung pinaka takip niya na lagayan ng screw. So ayan, ibalik muna natin lahat at i-test natin mamaya kapag magdagdag ba siya or hindi, at kapag hindi magdagdag ay hindi normal ang paggawa. Tinornilyo ko muna siya lahat at para isang gawaan na lang kasi marami po tayong ginawa nung araw na ito. At ito po ay walk-in repair at pinaantay ko ito. Kaso lang umalis po yung ari, babalikan niya dahil wala po siyang pambayad. So, sa mga nagtatanong kung magkano ang price nito, comment down below po kayo. Dito ko po babahagi sa comment down section kung magkano po. So, magko-comment na po ko. At alam ko po marami pong magagalit. So, ayan, i-charge ko muna siya at magbabalik po tayo sa loob ng 20 minutes. Ayan guys, after 20 minutes, ito na po ang nangyari. Nagkarga talaga siya, wala nang problema. Ayan, i-on muna natin at i-check natin yung loob kung wala bang nadamay na parts. So,
ingat-ingat din po sa paggalaw ng board kasi kung magkamali po kayo dyan, ay possible na meron po kayong matamaan. So, linisan muna natin. Ayan. So, napaka-satisfied po ang paggawa dito dahil nagpalit talaga tayo ng IC dito. So, napakaswerte na rin po ng may-ari dahil meron tayong available na pyesa. So, marami po tayong scrap na board na makuhaan ng pyesa. So, ayan guys, wala pong password. Normal po ang touchscreen. Walang problema. I-check natin yung camera. Ayan, naka-brightness na po siya. Gumana po yung camera. Ayan. Wala na po itong problema talaga. Nung chinek ko po ito. Kasi hindi pa po ito kinuha hanggang kinabukasan. So, ayan. Sa camera, okay. At pinull charge ko po ito. At grabe po. Nag-play po ako ng video dito. Ay, wala po talagang problema. Ang tagal malubat. Normal at wala na pong init. So, ayan guys. Ang camera, mga apps, okay. Charging, okay. Wala na siyang problema. Ayan guys, sana nakakuha kayo ng idea kung paano gawin ang mga pumutok na pyesa, lalo na kung na-overcharging. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana suportaan nyo po ang video na ito at huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. So, ayan guys, ito na po yung napalitan natin at na-finish product. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta.